Magandang umaga po at welcome sa Interstate Daily. So meron akong dating kaibigan na ang pangalan ay Darji Chelterum. Isa siyang Tibetan na naging refugee dito sa Pinas. Masalimuot ang naging journey ni Darji bago siya nakarating dito sa Pilipinas dahil siya ay tumakas from Tibet papuntang India sa pamamagitan ng paglalakad at pag-akyat sa kagubatan. So maraming beses kami nagkasama kaya nakwento niya sa akin yung buong story ng buhay niya. Dahil sa mabuting tao ito si Darji, marami siyang naging kaibigang Pinoy at pati kung manamit siya, parang Pinoy na din yung makikita niyo sa larawan. No? Pero kapag pumasok ka sa bahay niya, magugulat ka dahil para kang nasa Tibet. Sa design na makikita mo sa bahay niya, ramdam mo na hindi nawala sa puso niya ang tunay niyang pinagmulan. Alam niyo ba na ganyan din ang paalala sa atin ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verses 17 to 19? Sabi rito, "And if you call on Him as Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot." So in these verses, we have read, there is an important command that we must understand as followers of Christ. Sa verse 17, sabi rito, conduct yourselves with fear. So how should we conduct ourselves with fear? Number 1, remember that you are a child of God. Sabi dyan, di ba? And if you call on Him as Father, sabi dyan. So bilang isang anak ng Diyos, dapat ay naipapakita natin sa ating pamumuhay kung sino ang tatay natin. Nakikita dapat ng ibang tao yung ating identity bilang mga anak ng Diyos. Sabi dyan, be holy for I am holy. So yun yung command sa atin. The fear of God is not about your attitude in worship on Sunday morning. It is about how you live day by day. Yun yung pang-araw-araw na buhay natin. Sabi nga ni William Barclay, sabi niya, reverence is the attitude of mind of those who are always aware that they are in the presence of God. So ang isang magandang paalala ni Peter sa atin sa verse 17 ay sabi niya, our God is a holy judge. Hindi siya nagtatangi. Nakikita ang bawat galaw at kilos natin at hindi tayo makapagtatago sa Kanya. How should we conduct ourselves with fear? Remember that you are a child of God. Pangalawa, remember that you are just a stranger in the world. Sabi dyan, if you call on Him Father who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourself with fear throughout that time of your exile. No? So this is the second time Peter exhorts us to practice godly conduct. Sa verse 15 sabi niya, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Sa verse 17 naman, conduct yourselves with fear throughout that time of your exile. So this is also a second time Peter calls his readers exiles. Kaya sabi rin sa verse 1, di ba, in-address niya to those who are elect exiles. An exile is not a tourist visiting a foreign country. An exile is not a refugee trying to flee warfare. An exile is not an immigrant seeking citizenship. Christians exiles are resident aliens. We are in the world but not of the world. This world is not our home. Hindi tayo permanente dito. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven and from it we wait a Savior, the Lord Jesus Christ. So sumasamba tayo sa Diyos na nasa langit, sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos, isinusulong natin ang agenda ng ating Panginoon, inihahayag natin ang mensahe ng Diyos. At gagawin natin ang mga ito hanggang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, kaya ang ginamit na salita ni Peter dito ay throughout the time of your exile. How should we conduct ourselves with fear? Remember that you are just a stranger in the world. Pangatlo, remember that you have been redeemed by the blood of Christ. Sabi dyan sa verse 18, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers,
not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So we were ransomed from the bondage of sin. Note the way Peter described it. Sabi niya, from the futile ways you inherited from your forefathers. So, sinasabi rito ni Peter sa mga Gentile readers niya na dapat maintindihan nila ito na yung dati nilang idolatry na pinapractice noon ay nagtiwala na sila sa Panginoon. Ganon din sa mga Jewish readers niya, dapat naiintindihan ito na yung kanilang practice before ay ngayon ay nagtitiwala na sila kay Kristo. At makikita mo dito yung comparison na ginawa ni Peter. Ang gold and silver ay isang mamahaling bagay sa mundo, ngunit ang mga ito ay scrap metal lamang in comparison to the precious blood of Christ. The blood of Christ refers to His death on the cross. No? Yung kamatayan niya sa cross. Kaya sabi sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Precious because it is the blood of God's only Son. Precious because it is cost Jesus His life at the cross. Precious because it is the only way of salvation. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, For our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Philippians 1:27, Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Alam niyo ba na si Darji ay lumaki at namulat sa paniniwalang Buddhist? Isa siyang Buddhist noon. Ngunit noong nasa India siya, ay may nagbigay sa kanya ng isang booklet ng Book of John. At doon nagsimula na makilala niya ang ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo ba na ayaw niya na tawagin siyang Christian? Hindi dahil natatakot siya o kinahihiya niya si Jesus, kundi dahil sa mga nakikita niyang hindi magandang ugali ng mga taong kilala niya na nagsasabing sila ay Christian. So, ibig sabihin, meron mga maling patotoo. Sabik na makabalik si Darji sa Tibet upang ibahagi sa kanyang pamilya ang mabuting balita. Kahit na alam niyang buhay niya ang magiging kapalit nito, actually tinakwil na siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ngunit ang pangarap ni Darji ay hindi na niya nagawa dahil umuwi na siya at hindi sa Tibet kundi sa tunay niyang tahanan sa piling ng ating Panginoon. Si Darji ang taong nakilala ko na napaka-honest, hindi niya i-compromise ang isang bagay kung alam niya na ito ay taliwa sa sinasabi ng Biblia. At ganyan po ang inaasahan sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. How should we conduct ourselves with fear? Remember that you are a child of God. Remember that you are just a stranger in the world, and remember that you have been redeemed by the blood of Christ. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan at kabutihan sa amin, na kami po ay inyong muling pinaalalahanan mula sa inyong mga salita. Nawa ang mga mensahe na aming napakinggan ay magkaroon ng magandang epekto sa aming paglago bilang inyong mga anak habang kami naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, nilalapit din po namin sa inyo ang mga kasama namin na papasok sa kanya-kanyang trabaho, sa mga magbubukas ng kanilang mga negosyo, na sila po inyong ingatan at bigyan ng karunungan sa mga desisyon na kanilang gagawin, maging tapat ang bawat isa sa aming mga tungkulin, na maging pagpapala po kami sa mga tao na makakasalamuhan namin sa araw na ito. Gayun din, Panginoong Diyos, nilalapit din po namin sa inyo mga kapatid namin, mga karamdaman sa mga oras na ito. Kayo po ang siyang magbigay ng lunas sa kanilang mga sakit, bigay ng kalakasan sa mga gamot na iniinom nila. Dalayan ko, Panginoong Diyos, na kayo po yung magbigay ng maayos na epekto dito, Panginoon. Sa ganoon, mas mabilis po sila makarecover sa mga karamdaman na kanilang dinadanas ngayon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kayo po yung magbigay ng sapat na lakas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, may pinagkakalob niyo po sa amin. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, ang aming bansa. Batid niyo po yung mga kaguluhan na nangyayari, mga pangit na nangyayari, Panginoong Diyos. Dalangin ko na kayo po yung magbigay ng karunungan sa bawat namumuno sa amin, katapatan sa kanilang paglilingkod at pagmamahal sa aming mga kababayan.
Dalangin din namin, Lord, ang kanilang mga pamilya na kayo po ang mag-ingat sa kanila at biyayaan sila, Panginoong Diyos, ng karunungan at pagmamahal sa bayan. Dalangin ko, Panginoong Diyos, ang mga manggagawa namin sa iglesia na sa mga nangunguna, kayo po ang maglagay sa puso nila ng hangarin na mapaglingkuran kayo ng tapat. Gayon din sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga volunteers, sa lahat, Panginoon, naglilingkod sa inyo. Matagpuan nyo nga po kaming tapat sa puling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy nyo kaming gabayan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin upang kami makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos.